Craving something new? This hidden Indian spot near us is dishing out big flavors in a small, cozy space. Sarap. Check out the video to see what makes it so special. So, magdi-dinner kami sa isang Indian restaurant. It's called Annapurna. Annapurna. So, na-try na to nila Mark kasama yung mga office mate ko. Nag-ano na sila dito. Tapos sabi niya masarap daw. Kaya sabi niya ko dito daw kami mag-dinner. Malapit lang naman to dun sa bahay namin. Actually, Hindi siya walking distance. Kasi tatawid siya ng EDSA. And medyo malayo yung Sabi ni Mark kasi kanina, mag-ano na lang daw kami. Dito daw kami kumain, tapos lakarin na lang daw namin. Sabi ko, sige maglakad ka, pero doon na mag-meet na lang tayo doon. Kasi layo eh. First time kong magpunta dito. So, yun. Pero mukhang di ba sinasabi nila pag sa Japanese restaurant, na okay kasi mga locals Yung kumakain. dito. Dito din. Tapos medyo, medyo tagulang to. Parang sobrang hidden siya. Bakit? Kasi nasa nasa may condo. Condo to, no? Condo siya. As in, nasa ground floor ng condo sa may Pioneer. Tapos, hindi puntahin yung area. Kasi, siya? Lalo pa kasi Nasa likod ng Go Hotel. Nasa likod ng Go. Yung mga condo sa Go Hotel. Pangalan. Oo. Tapos, medyo looban pa. Tapos, ang meron lang dito sa condo na to sa ilalim is ito, Annapurna, and Uncle John's. Yun lang. So, tapos, parang hindi din masyadong marami yung tao ngayon. Pero, ang kumakain naman ngayon, nakasama namin nandito sa... Actually, hindi naman kasama per se, but mga kasabay namin dito or mga mga Indians. So, sabi nga ni Mark, malaman pag authentic at pagka yung mga actual locals. Local, hindi nila local. Yung kung mga talaga yung kumakain. Ito yung, Chicken 65. So, and then ito yung lamb, pa ganyan kasi may lamb biryani. And then this one, Buttered chicken. Pangit ng creamy, pero sige. And this one, Yung paneer tikka masala. So cheese, yung cottage cheese. and then ito, Yung garlic naan. garlic naan. Parang fried chicken. Ano to? Chicken 65. Ano to? It's a chimken. Ano to? Tamarind. Sarap. Mint something. Sarap. Sarap. Hirap pa. Init. Sakit. Ano yun? Lalagay daw dito. Oo.
Yung isa din yata. Parang coleslaw pang pangalis ng angkong. Ano ba yung maanghang? Ay, Pokon chicken. ay. Yung last na punta namin dito, ay ko pala, yung buttered chicken yung naging favorite ko kasi ang tender ng chicken. Yung biryani pala, kung magtataka kayo, yung pinakita namin, isang bowl lang siya ng rice. Pero yung mga meat niya nakatago sa ilalim. So, baka lang na puro rice lang. Feeling ko kaya natin yung spicy. Kaya, so medium ka, medium. Mm. Pero mataas tolerance namin sa anghang-hang. Baka mamaya try nyo, masisi nyo pa kami, sabihin nyo. Kala ko ba hindi maanghang? Kung magawin kayo dito sa may Mandaluyong, try nyo to. Partner ba to? Try na. So itong paneer, ano siya, cottage cheese. Yung merong like sauce. Ano yan? Cottage cheese. Okay, ganyan to nakikita ko sa Try mo. nakikita ko sa TV. Pwede ka nyo mag konting research bago pumunta dito. Kasi yung menu nila, walang pictures. Walang pictures. And medyo marami ring choices. May mga vegetarian, may non-vegetarian. Medyo nakakalula yung choices actually. Ang sarap nung naan, chewy siya. Yung in-order namin garlic naan. And lasang-lasa mo yung bawang. First time ko mag-Indian food na sa actual Indian restaurant. Kasi usually sa buffet lang siya. O siya na-encounter. Like, nung nag-spiral, nung bukas pa yung spiral, di ba? Nag-spiral. May konting Indian food dun. Ang titignan mo naman, parang hindi siya nakakalayo masyado dun sa flavor profile ng Pinoy food. Initially, isipin mo, parang nakakatakot i-try. Pero pag natikman mo siya, parang hindi naman masyadong naglayo. Parang kang nag-calderette. Ay, baka kasi yung texture niya, parang calderette. Pero syempre, may ibang spice. Mas malasa. Hindi siya, parang mas malasang version ng Pinoy food na. Mas complex. Pero yung Pinoy food naman talaga, medyo simpler yung profile. So ito, mas complex yung taste. Na may onting heat dahil medium lang yung order namin. Malalaman natin next time pag bumalik tayo. Tapos itrinay natin yung regular spicy kung mag-iba yung lasa. Pag tumatagal, nararamdaman mo din yung anghang.
Pero iba kasi yung anghang na na maanghang na masakit. Yeah. Shoutout pala kay Rosel. Kaya? Rosel. Siya yung Kanya nung nakita. siya yung nag-suggest. Hindi ko alam. Alas sa ba na? Ito na Natira meron lang pa. yung may isang natira na Bread. Tsaka ito, yung mga mas tumodo kami dun sa durian. sarap eh. Para ma-visualize mo pala, nasa likod siya nung dating Robinson's Pioneer or Robinson's Forum. Pero di ba nagsara na yun? Wala na siya. Pero doon lang sa air. Sa air. Kala ko nga kanina hindi kami papapasukin kasi nga dahil condo complex siya. Yung tanong kasi din sa amin nung guard, sabi, pagdating namin, sabi ni Mark, sana poor na lang po. Tapos sabi ni Kuya Guard, ano pong concern? Wala naman po kaming concern. Gusto lang naman po namin kumain. Wala naman po. Parang 2 seconds akong hindi nagsalit. Inisip ko ano ba dapat sabihin. Na-stun siya kay Kuya. Kakain. Ano po? Available po yung mga desserts. Po? Available. Yung dessert po is gulab jamun ng sir. Gulab jamun. Sige, itong gulab jamun with ice cream. Ganito kakapal yung yung menu niya. Sa back to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages yung well, basically 6 pages kasi yung first one is may parang preamble kini. Uy, 2019 pa pala to. Meron yata silang isang ibang branch dito. May soups, starters, tapos merong veggie and non-vegetarian options. So far sa non-veg, parang more of chicken, Lang. seafood, as in shrimp at fish, and then mutton. Yun yung options. And then tandoor, meron sila. Veg and non-veg options din. Mga mains, yan. So marami. Rice and biryani. And then they also have dosa. Ano kaya itong all-time favorites? Nakalagay lang just like food. Chat. Oo nga. And then, yun. Tapos may drinks din. Oh. Thank you. Thank you. Oh, wala pa. Wala, yun. Weird texture. Not for me. Parang nga siyang soap bread. Ano? Soap bread. Kasi mga Parang bread yung texture. di ba nagsasaw-saw ba kayo ng pandesal sa Sa kape? kape. Hindi ganun yung lasa, ganun yung texture. To be clear. So meron na ito, soft milk dumplings soaked in sugar syrup siya. Yun yung sinasabi. Pero actually hindi siya dumpling. Yun yan. The texture is not a dumpling. Ha? Naubos ko na. Hindi ko lang siguro makaget over do sa texture. Hindi siya fun texture for me sa bibig. Pero hindi siya sa hindi masarap. Masarap siya. To be clear. Yun, hindi lang makaget over sa texture.
Hindi ko reveal. 2,000. 2,400. Double check. Yung bill namin 2,400. May service charge. May yung butter chicken is 409. Lamb biryani is 565. Understandable lamb kasi siya eh. Tapos garlic naan is 119. Paneer tikka masala 419. Chicken 65 is 375. Dalawang Coke Zero 158 plus gulab jamun with ice cream 165. Pero kung madami kasi kayo, actually, pwede actually yung kinain namin pang 3 tao siguro pwede. Siguro pwede. Siguro kung next time. It's either kasi magnanan ka, magbe-bread, or magda-rice. Feeling ko ganun. Kaya ngayon, tinuhay lang namin pareho. Pero I mean, hindi, medyo, kahit ano, medyo mahal pa rin talaga kasi yung lamb biryani. Pero gets ko naman kung bakit siya mahal kasi lamb siya. So, nasa 500. Yung butter chicken nasa 409. Yung paneer tikka masala nasa 400 plus. So, anything na, I think for me, anything above 200, pwede na siyang consider na medyo mahal for someone. Pero kung titikman nyo, medyo marami kayo, feeling ko carry yung price niya. Tsaka worth ng quality. Masarap siya. Very unflattering, not very demure. Charot. So, katatas lang namin kumain, pauwi na kami sa bahay. So, yun. Gateway Regency yung pangalan ng condo. Annapurna yung pangalan ng ano lang dyan? Restaurant. So, if magawi kayo dito sa Mandaluyong, or sabi nga kanina nung ate, may sila sa QC o tsaka sa Kabanatuan. Kung magawi kayo doon, kung magawi kayo doon somewhere na may Annapurna na makita ninyo. That's all for now. Because the camera is low but already. Si Robre pala laging nagsasalita. Ha? Oo. Pamunta ka lang masabi. Okay, bye! Bye-bye.